At kaugnay po ng naganap na engkwentro sa pagitan po ng Abu Sayyaf Group at ng Armed Forces of the Philippines, makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines. Wala pong iba kundi si General Domingo Tutaan. Magandang tanghali po sa inyo, General. Ay, good afternoon, Rick. Magandang hapon sa lahat na nakikinig. Apo, General, brief explanation lamang po. Ano po ang naganap doon po sa pagitan po ng Armed Forces of ng Philippine Marines na mga nasawi po nating sundalo at saka po doon sa engkwentro po na naganap sa pagitan po ng Abu Sayyaf Group? Hello, Kirby. We have an ongoing operations against the ESG. Alam niya naman na ang ESG is involved sa kidnap for ransom. So, continuing ang operations natin dyan. Okay. And operation was conducted in Barangay Tugas, Paticol, Sulu. At doon nangyari yung encuentro between our forces of the Philippine Marines at saka yung ESG, numbering to about 50 to 60. Apo, sir, ano po yung sinasabi pong dahilan? Bakit po bigla na lamang sumugod itong mga Abu Sayyaf Group at pinaulanan po ng bala ito pong mga kasama po nating sundalo? Actually, hindi yung, let's just, Kirby, no, hindi naman biglang sumugod. Hinahabol natin yan. Okay. We are operating against them in order to bring them before the folds of the law. Kasi mga kidnapuran sa mga ganito eh. So, the Marine Forces are operating in order to bring them to justice. It so happened na lumaban and the firefight ensued. And unfortunately, 7 of our soldiers were killed in action and 7 ESG members were also killed in the firefight. Opo. Sir, ilan po ba sa miyembro po ng Armed Forces of the Philippines po ang nasawi po dito po sa engkwentrong ito, sir? Ang nasawi, officer at 6 na enlisted personnel. 7 body lahat sila. Opo. Sir, lumalabas po sa mga balita na meron daw po bang kaugnayan itong Abu Sayyaf sa Al-Qaeda. Ano po ang katotohanan po sa likod nito, sir? Well, ang Abu Sayyaf ever since being a terrorist group, for ransom group, we have seen that there are links sa Al-Qaeda before that continuing. And yan nga ang ating piniprevent so that we can protect the citizenry in Mindanao, specifically in Sulu at saka Basilan and Tawi-Tawi. Apo. So right after po na naganap na engkwentro nito, ano na po yung gagawin po nating hakbang po para po masawata na po itong Abu Sayyaf Group at matulungan po natin yung mga kababayan po natin dyan po sa may bahagi ng Mindanao? Continuing to. This is an operation na hanggang makuha natin lahat ang mga ESG so that we can bring justice and we can prevent this kidnapping. So, varied to. Mga operational in data na yan, Kirby, but continuing ang effort ng AFP against the Abu Sayyaf. It is part of our internal peace and security plan bayanihan din. Apo, at bilang Pangulo, sir, ano po ang inyong panawagan po sa mga kababayan po natin, lalo na po doon sa mga may kapamilya po, dyan po sa may bahagi po ng Mindanao? Galing lang kami ni Chief of Staff, ni General Manuel Bautista, kanina doon sa mga labi ng pito nating kasundaluhan. He paid his respects and rendered salute to all the members, yung lieutenant at saka yung 6 enlisted personnel to them as paying respects and to hail their dedication by making the ultimate sacrifice for our duty as soldiers of the Armed Forces of the Philippines. Nakiramay na rin si General Bautista sa mga kapamilya nila, yung mga kamag-anak, at nagbigay na ng panunahan na financial assistance para dun sa mga next of kin o yung mga families ng mga nasawing kasundaluhan. Okay po, sir. At maging ang PTV4 po, Telebisyon ng Bayan, sir, ay nakikiramay po sa mga magigiting po nating sundalong nasawi po sa engkwentro na yan. Maraming salamat po, sir, sa oras po ninyo. Wala pong iba kundi ang tagapagsalita po. Maraming salamat din, Kirby. Thank you very much. Ang tagapagsalita po ng Armed Forces of the Philippines, General Domingo Tutaan.